Ang pagbagsak noong 1929 ay madalas na naalala bilang isang biglaang pagbagsak. Ang araw na bumagsak ang stock market at nagsimula ang Great Depression. Ngunit ang kasaysayan ay bihirang maging ganoon kasimple. Ang pagbagsak ng Wall Street noong Oktubre 1929 ay hindi lamang isang masamang araw ng trabaho o isang parusa para sa mga sakim na espekulator. Ito ang kulminasyon ng halos isang dekadang eksperimento ng walang kontrol na optimismo, isang bula sa pananalapi na pinalaki ng utang, leverage at bulag na pananampalataya sa walang limitasyong paglago. Nang pumutok ang bula, napagtanto ng mundo na ang pananampalataya ay isang marupok na pera. At kapag ito ay sumingaw, walang sentral na bangko o politiko ang makakapagbalik nito sa isang iglap. Isantabi natin ang takot at mga mito upang makita ang katotohanan. Ang pagbagsak ay hindi isang araw ng kaguluhan. Ito ay isang proseso. Ang mga tao nang naipon na labis ay humantong sa isang mahuhulaan na punto ng pagkasira. At kung sa tingin mo ito ay lumang kwento lamang ng mga stock market tape at mga mamahaling sombrero, isipin muli. Ang parehong mga elemento ay halo-halong sa sistemang pinansyal ngayon. Murang pera, mga bula ng espekulasyon, pinalaking presyo ng mga asset, at isang kultura na patuloy na bumubulong, na ang merkado ay palaging tumataas. Ang tunay na aral ng 1929 ay hindi kung gaano kabilis mawala ang lahat, kundi kung gaano natin kadaling kumbinsihin ang ating sarili na ang kasiyahan ay hindi kailanman matatapos. Ang tagpuan ay ang masiglang dekada 1920, isang dekada ng kasaganaan, pagkonsumo, at mga kamangamanghang teknolohiya. Ang Estados Unidos ay lumitaw mula sa unang digmaang pandaigdig bilang pinakamayamang bansa sa planeta, umunlad ang industriya. Binago ng mga sasakyan, radyo at refrigerator ang pang-araw-araw na buhay. Lumawak ang mga lungsod, tumaas ang mga sahod at milyon-milyong Amerikano ang naniwala sa inaasam-asam na walang katapusang kasaganaan. Ngunit sa likod ng kinang na iyon, nagsisimula ng mabuo ang mga bitak. Ang mga magsasaka ay nalunod sa utang habang bumagsak ang mga presyo ng agrikultura. Ang kayamanan ay nakonsentra sa mga kamay ng isang maliit na grupo ng mga industrial na tycoon na nagiiwan sa karamihan ng mga sambahayan na halos walang panangga kung sakaling maging mahirap ang panahon. At ang mga bangko na maluwag ang regulasyon at kadalasang walang ingat ay malayang nagpapautang sa sinumang handang lumahok. Ang stock market ay naging malaking palaruan noong dekada 1920. Mula 1921 hanggang 1929, ang Dow Jones Industrial Average ay tumaas mula 63 puntos hanggang 381 puntos, 6 na beses sa loob lamang ng 8 taon. Ang mga ordinaryong tao, hindi lamang ang mga nasa Wall Street, ay dumagsa sa mga stock. Sa unang pagkakataon, milyon-milyong Amerikanong nasa gitnang uri ang naging mga mamumuhunan sa paniniwalang sumasakay sila sa alon ng isang bagong panahon ng ekonomiya. Nagbukas ng mga opisina ang mga brokerage firm sa buong bansa. Ang mga pahayagan sa pananalapi at mga programa sa radyo ang nagpasiklab sa kaguluhan na nangangako ng kayamanan sa sinumang may lakas ng loob na humiram ng pera at bumili ng mga stock. At nanghiram nga sila. Ang margin trading, ang paghiram ng pera upang bumili ng mga stock, ay naging isang natatanging katangian ng bubble. Kailangan lamang ng mga mamumuhunan na maglagay ng 10% cash at hiramin ang natitira. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng $1,000, maaari mong kontrolin ang $10,000 na halaga ng stock. Nang tumaas ang merkado, pinalaki ng leverage ang kita. Ngunit sa sandaling bumaba ang mga presyo, naglabas ang mga brokerage firm ng mga margin call na pumipilit sa mga mamumuhunan na magdeposito ng mas maraming pera o agad na ibenta ang kanilang mga share. Ang sistemang ito ay lumikha ng isang nagbabantang bomba. Habang tumataas ang merkado, lalo itong nagiging marupok. Isang pagkadulas lang at ang buong piramida ay babagsak dahil sa bigat ng sapilitang pagbebenta. Maging ang mga ekonomista at leader ay nag-ambag sa ilusyong iyon. Noong unang bahagi ng 1929, ipinahayag ni Charles E. Mitchell, pinuno ng National City Bank, na walang dapat ipag-alala. Ipinangako ni Pangulong Herbert Hoover na bawat palayok ay may manok, bawat garahe ay may kotse. Ang dakilang ekonomista na si Irving Fisher ay bantog na nagpahayag noong Oktubre 1929 na ang mga presyo ng stock ay umabot na sa permanenteng mataas. Hindi sila mga hangal. Sila ang pinakamatalinong isipan ng panahon. Ngunit ang katalinuhan ay hindi kayang protektahan ang sinuman mula sa kolektibong euphoria. Nanggantimpala ng sistema ang optimismo at parusyahan ang pag-iingat.
Maging ang mga eksperto ay naging tagapagtaguyod ng bubble. Nagsimulang lumitaw ang mga palatandaan ng babala. Pagsapit ng 1928, sinimulan ng Federal Reserve na itaas ang mga rate ng interes upang palamigin ang haka-haka. Ngunit masyadong kaunti, huli na. Binahan na ng kredito ang sistema. Noong Setyembre 1929, umabot sa rurok ang merkado at nagsimulang lumitaw ang mga bitak. Tahimik na ibinenta ng ilang malalaking mamumuhunan ang kanilang mga ari-arian dahil sa nararamdaman nilang paparating na bagyo. Kumalat ang mga tsismis. Sa pagtapos ng Oktubre, sumabog ang dam. Noong October 24th, nakilala bilang Black Thursday, isang alon ng panic selling ang kumalat sa merkado kung saan 12.9 milyong shares ang naibenta, isang record noong panahong yon. Sinubukan ng mga bangko at malalaking korporasyon na pigilan ang pagbagsak sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng pera upang bumili muli ng mga shares upang maibalik ang kumpiyansa. Gumana lamang ito sa loob ng isang araw. Pagsapit ng sumunod na Martes, October 29, mas marahas na bumalik ang panic. Mahigit 16 milyong shares ang nagpalit ng kamay at bumagal ang mga palimbagan ng ilang oras. Ang mga mamumuhunan ay nalipol ng magdamag. Ang mito ng walang katapusang kasaganaan ay patay na. Ngunit ito ang katotohanan. Ang pagbagsak mismo ay hindi ang sanhi ng Great Depression. Ito ay spark lamang, hindi ang apoy. Ang mas malalim na sakuna ay nagmula sa kahinaan ng sistemang pinansyal at mga kasunod na pagkakamali sa patakaran. Ang mga bangko ay nagpapautang ng walang ingat, kadalasan ay walang sapat na reserba. Kapag ang mga pautang ay hindi nabayaran, sila ay bumagsak. Sa pagitan ng 1930 at 1933, mahigit 9,000 bangko sa Estados Unidos ang nalugi. Milyon-milyon ang nawala ng lahat ng kanilang ipon sa isang iglap. Nang mag-freeze ang kredito, hindi na makautang ang mga negosyo, bumagsak ang produksyon, at tumaas ang kawalan ng trabaho sa 25%. Lumit ang pandaigdigang kalakalan habang ang mga bansa ay bumalik sa loob ng bansa, nagtayo ng mga taripa at mga hadlang sa proteksyonismo. Ang krisis sa pananalapi ay naging isang pandaigdigang resesyon. Gayunpaman, ang pagbagsak ay hindi maiwasan. Ito ay resulta ng mga maling desisyon, maling pamamahala, walang kontrol na haka-haka, bulag na pananampalataya sa paglago, at isang pagkabigong kumilos ng may katiyakan kapag lumitaw ang problema. Iyan ang dahilan kung bakit nakakapangilabot ang 1929. Hindi ito isang natural na sakuna. Ito ay gawa ng tao at ganap na maiwasan. Inilantad ng Great Depression ang kahinaan ng ilusyon ng kasaganaan. Mula 1929 hanggang 1932, nawala ng stock market ng halos 90% ng halaga nito. Bumagsak ang Dow Jones Index mula sa pinakamataas na 381 puntos hanggang 41 puntos lamang. Isipin ang isang buong henerasyon na nanood sa halaga ng kanilang mga ipon, pensyon at pamumuhunan na nawawala araw-araw. Ang mga pamilyang nangutang ng malaki para habulin ang paglago ay nalulunod na ngayon sa utang at ang kanilang mga collateral ay wala ng halaga. Kahit ang mga maingat na kumilos ay hindi nakaligtas. Dahil kapag bumagsak ang mga bangko, nawawala ng lahat ang mga depositor. Walang federal na sistema ng seguro, walang lambat na pangkaligtasan. Kung bumagsak ang iyong bangko, ang iyong kalayaan sa pananalapi ay nabigo kasama nito. Pinaglala ng mga pamahalaan ang sakuna gamit ang mga patakarang tila makatwiran sa papel, ngunit sinakal ang ekonomiya sa pagsasagawa. Ipinasa ng Estados Unidos ang Smoot-Hawley Tariff Act ng 1930 na naglalayong protektahan ang mga industriya sa loob ng bansa sa pamamagitan ng pagtaas ng mga taripa sa pag-import. Gumanti ang ibang mga bansa at bumagsak ang pandaigdigang kalakalan ng 2 katlo sa loob lamang ng 4 na taon. Kasabay nito, kumapit ang mga pinuno sa pamantayan ng ginto na naniniwala na ang kumpiyansa sa pera ay nangangailangan ng mahigpit na pagsunod sa mga reserbang ginto. Ngunit ito ang nagtali sa mga pamahalaan sa paghigpit ng mga patakaran ng eksakto kung kailan nila kailangan upang pasiglahin ang demand. Ang mga bansang maagang tumalikod sa ginto, tulad ng Britanya noong 1931, ay nagsimulang makabawi ng mas mabilis. Nanatili ang Estados Unidos hanggang 1933 na nagpahaba sa paghihirap. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 1930, muling hinubog ng Great Depression ang mga lipunan. Sa Alemanya, ang kawalan ng pag-asa sa ekonomiya ay nagpasiklab sa mga kilusang ekstremista na nagbukas ng daan para sa pag-angat ni Adolf Hitler. Sa Estados Unidos, sinimulan ni Franklin D. Roosevelt ang bagong patakaran sa ekonomiya na nag-eksperimento sa mga programa sa mga pampublikong gawain,
mga reforma sa pagbabangko, at isang lambat ng kaligtasan sa lipunan. Ang Securities and Exchange Commission ay tinatag upang pangasiwaan ang mga pamilihan, habang ang Federal Deposit Insurance Corporation ay nilikha upang protektahan ang mga deposito sa bangko. Hindi lamang ito mga pagbabago sa administratibo o burokrasya. Ito ay mga pagtatangka na ibalik ang tiwala sa isang sistemang pinansyal na ganap na nagtaksil sa sarili nitong mga tao. Ang aral ay nakapanlulumo, ngunit napakalinaw din. Kung walang tiwala, kung walang mga patakaran na nagpoprotekta sa mga ordinaryong depositor at mamumuhunan, lalamunin ng makinarya ng kapitalismo ang sarili nito. Ngayon, bumalik tayo at magnilay-nilay. Bakit mahalaga pa rin ito ngayon? Dahil ang mga mekanismo na lumikha ng pagbagsak noong 1929 ay hindi nawala. Bahagi sila ng kalikasan ng tao at umaalingaw-ngaw ang mga ito sa bawat bula ng ekonomiya mula noon. Isipin ang kaguluhan sa .com noong huling bahagi ng dekada 1990 kung kailan ang mga hindi kumikitang kumpanya ay tinatayang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar dahil lamang sa mayroon silang pangalan online. Isipin ang krisis sa pananalapi noong 2008 kung kailan ang mga subprime mortgage ay pinagsama-sama, muling pinagsama-sama at ibinenta sa buong mundo na nagpalobo sa isang real estate bubble na halos nagpabagsak sa buong pandaigdigang sistema ng pananalapi. Maaring mag-iba ang mga detalye. Mga tulip, release ng trend, mga stock ng teknolohiya, mga token ng cryptocurrency. Ngunit ang siklo ay nananatiling pareho. Madaling kredito, kaguluhan sa espekulasyon, pagbagsak, at pagkatapos ay isang desperadong paghahanap sa mga responsable. Kapansin-pansin na ang eksaktong parehong mga parirala mula noong 1929 ay patuloy na lumilitaw sa bawat siklo. Sa pagkakataong ito ay iba na. Naabot na natin ang isang permanenteng pinakamataas na antas. Ang mga pundasyon ng ekonomiya ay nananatiling matatag. Ito ang mga mantra ng pagtanggi na inuulit ng mga politiko, bangkero at mamumuhunan na hindi matanggap na ang mga pundasyon ay gumuguho sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang pagbagsak noong 1929 ay nagpapaalala sa atin na ang mga pinakamapanganib na salita sa kasaysayan ng pananalapi ay hindi mga salita ng pagkataranta. Mga salita ito ng pagiging kampante. Kaya ano ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Tingnan ang mga merkado ngayon. Ang mga presyo ng asset mula sa mga stock hanggang sa real estate ay tumaas dahil sa mga taon ng napakababang interest rates at patuloy na interbensyon ng sentral na bangko. $1 trillion sa utang ang nagpapabigat sa mga gobyerno, negosyo at mga sambahayan. Ang teknolohiya ay lumikha ng mga bagong larangan para sa espekulasyon. Mula sa mga meme stock hanggang sa mga cryptocurrency. At tulad noong 1929, milyon-milyong ordinaryong tao ang naniniwala na ligtas ang laro, na ang mga presyo ay palaging tataas, na poprotektahan sila ng sistema. Ngunit ang kasaysayan ay nagsasabi ng isang mas malamig na kuwento. Kapag gumuho ang tiwala, nawawala ang proteksyon, at ang mga nasa ilalim ng piramide ang unang madudurog. Ang tunay na aral ng pagbagsak noong 1929 ay hindi ang panic selling o ang kaguluhan ng stock market. Ito ay ang katatagan. Ang mga mayayaman noong panahong iyon, ang mga nag-diversify ng kanilang mga asset, may hawak ng mga nasasalat na asset at naunawaan ang boom-bust cycle, ay nakaligtas at umunlad pa. Ang mga mahina, ang mga labis na nangutang, naghabol ng madaling kita, at ang mga pinagkatiwalaang bangko ng walang proteksyon ay nawasak. Ang parehong dinamiko ay nauulit sa bawat krisis. Sa ang panig ng ekwasyon na ito kananinindigan ay nakasalalay sa isang bagay, ang iyong edukasyon sa pananalapi. At dito direktang naugnay sa iyo ang kuwentong ito. Tanungin ang iyong sarili, kung sakaling bumagsak ang sistema bukas, kung maubusan ng kredito, kung mawawala ng kalahati ang halaga ng merkado, kung biglang magyelo ang iyong bank account, gaano ka kahanda? Ikaw ba ay magiging margin trader noong 1929, nangungutang hanggang sa wala ka ng pera, naghihintay lamang na mabura ang isang margin call? O ikaw ba ay magiging mamumuhunan na nakakaintindi na ang kayamanan ay hindi lamang mga pangako sa papel, kundi tunay at pangmatagal ang halaga? Hindi na ulit ang kasaysayan, ngunit ito ay may kaakibat na malupit na pagkakapare-pareho. Nagbabago ang mga pangalan ng kumpanya, umuunlad ang mga instrumento sa pananalapi, ngunit ang mentalidad ay nananatiling pareho. Kasakiman, takot, pagtanggi at pagbagsak. Ang pagbagsak noong 1929 na ipinaliwanag ng walang takot ay hindi lamang isang kabanata sa kasaysayan ng ekonomiya.
Ito ay isang salamin na sumasalamin sa ating kasalukuyang sandali. Pinipilit tayo nitong tanungin ang ating sarili. Tayo ba ay naging mas matalino o mas sopistikado lamang sa ating sariling mga ilusyon? Kaya ang mensaheng dapat nating intindihin ay brutal ngunit simple. Huwag sambahin ang merkado. Huwag ipagkamali ang haka-haka sa kayamanan. Protektahan ang iyong sarili gamit ang kaalaman, disiplina, at pag-unawa na ang sistemang ito ay hindi ginawa upang iligtas ka kapag nagkamali ang mga bagay-bagay dahil magkakamali rin ang mga ito. Palagi itong nangyayari. Kung magbibigay ito sa iyo ng bagong pananaw, mangyaring mag-subscribe.